Suntukan! 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 So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na. Today is the day kung saan matutunghayan natin ang the biggest deceiver, mapagpanggap, the biggest pag na-corner, ilalabas ang PWD card, the biggest paawak at sinungaling sa buong social media, the failed professor, the Arinola user, Boy Panghe, the biggest clown sa buong social media, Nico David, palakpakan ang putang inang yan. Anyway, mga kahombre ko, today is the day na finally mapapansin na po natin ang the biggest paid political vlogger sa buong social media. The biggest paid na alam naman nating lahat, pero never niyang inamin. Well, wala na siyang choice. Na corner, di ba? Usually, PWD card ang gagamitin kapag sa 1,000 niyang kawalangyaan, meron tumira sa kanya, tas na corner siya, PWD ako Ganyan siya mga kahombre ko. So, you need to be careful on debunking this guy, okay? You need to be careful kasi ang ending niya, siya yung lalabas na nakakaawa. Pero today, para sa mga fans ng tao na ito, para sa mga kamatis na nanunood sa kanya, gusto ko makinig kayong mabuti. Isang beses ko lang sasagutin lahat ng mga false accusations niya kay MG. Lahat ng mga katarantaduhan niya kay MG. Lahat ng mga kasinungalingan niya kay MG. Ilalabas nating lahat today. I will be super happy to have you on board kasama ng mga kahombre ko. And hindi ko kayo i-let down. Tulad ng tao na itong si Nico David na ang ginawa sa inyo, pinagsinungalingan kayo all this time. Tapos na si MG sa ganyan. Come on board mga kamatis, mga kaibigan. Makisama kayo sa mga kahombre ko. Bigyan nyo kami ng added na talino. Game! Eto yan mga kahombre ko. Sa mga hindi po nakakaalam, si Nico David ay isang frustrated na vlogger. Siya po ay isang influencer sa platform ng Facebook, TikTok at YouTube. Sa YouTube niya, yun yung may pinakamalaki niyang followers. Nabawasan na po siya ng 2,000 subscribers kasi wala dahil sa kasinungalingan niya. Dahil nilaglag siya ni Ato. The biggest clown shouter. Yung election time. Nung election, tangina kasi hindi nga ako nakatanggap, boss Oo, kasi pumili na siya agad nung nung side. Pero nung tapos na, netong tapos na, meron ulit. May mga nagbabayad. Tumatanggap ka? Netong nakaraan, tumanggap ako. Kasama si Nico David, tumanggap kami. Di ba siya? Damay, no? Shoutout kay Nico David. Ayos. Tangina mo, Nico David, Ba't ako sisisihin mo? Dapat sa kanya ka magalit in the first place. Ayan tuloy, nadamay ka sa era, sa wave, dahil MG is the new meta now. Yari ka talaga. Anyway, mga kahombre ko, ang tawag niya sa sarili niya ay debunker. Debunker na bawal mong i-debunk. Kasi kapag dinebunk mo ang tao na ito, magagalit yan sa'yo. Magwawala yan. Nagbabago ang temper niyan. Partida na mga kahombre ko. Yan professor pa yan. P6 major mga boss. Why does it have to be always me cleaning your shit up? I don't want to be associated with you anymore. Nagigets mo ba? Pero tandaan nyo mga boss, sa 2 video na ginawa ko sa kanya, 100 video po ang ginawa niya against sa akin. Eto, umpisahan muna natin bago tayo mag-dive into deeper details. Dito muna po tayo sa ginawa niyang
Sobrang kasinungalingan. The Grand Makagago Debunk Video. Okay? Ang tagal nito mga boss. Ayaw niyang ma-associate sa pangalan ko, pero ginawan ako ng video na super record breaking. 2 hours and 28 minutes mga boss. Ayan po ay lahat kasinungalingan. Aside lang, obviously, sa mga katarantaduan ko na, oh my God, uulit-ulitin ko pa ba sa inyo, mga kahobre ko, na nagbago na ako, na tinalikuran ko na lahat ng yon, okay? Tapos na, ayoko nang ulitin sa inyo kasi, grabe, uulit na naman tayo, Diyos ko Lord. Dito muna tayo sa sunugan, okay? Sunugan moments muna tayo. Isa sa mga parts ng video ay ang pagdidiscredit ni Nico David kay MG sa katapangan ni MG sa sunugan. Hindi daw ako mag-isang pumunta kasi nabanggit ni Nico David sa video niya na meron sila lumang convo ni MG sa Facebook. I-explain ko sa inyong lahat to, mga kahombre ko, ha? Nung in-upload ko tong video ko, na music video ko na Ulo, kung mapapansin nyo, nandyan si Senpai Kazu. Si Senpai Kazu was my friend. Hindi ko na siya kaibigan ngayon kasi pinlastic niya rin si MG. Ay nako, mga influencer, mga kahombre ko, ha? Anyway, kaibigan ko siya nung panahon na yan. Tinulungan niya ako sa music video. Nakikita niyo naman. Because he was my friend, di ba? Nakwento ko sa kanya. Because he was one of my first friends sa social media. Sabi ko sa kanya, Senpai, alam mo ba bro, na nakakausap ko si Nico David? Sabi ni Senpai Kazu at ni Jericho Arceo sa akin. Naku bro, mag-ingat ka dyan. Delikado yan. May sinto yan eh. Yan ang sabi sa akin ha, personally. So nag-isip ako, kasi hindi naman siya ganyan mga kahombre ko. He was good to me. Hindi kami magkaibigan. I can't tell na magkaibigan kami. Pero hindi kami nagkita ever. Hindi kami nagkita ever bilang friends. Nagkita lang kami sa hearing. Pero explain ko yan mamaya. Nagulat ako. Nag-isip-isip ako, shit, oo nga no. So dumating na sa point mga kahombre ko, na ayan na, nagsunugan na. Sunugan, yung rap battle kung saan nasapak ako, alam niyo naman lahat yun, trending yun nationwide. Dito, napapansin ko na may weirdo sa utak ng hinayupak na ito. Magkaibigan kuno kami, sabi niya, okay, magka-message kami. Pero mga kahombre ko, parang ang weird. Kasi sinasakyan niya yung mga negativity na content, na comments for me. Sabi ko, bakit ako tinitira nito? Akala ko ba kaibigan ako nito? Sabi niya, okay, kaya sabi ko, teka, may kaibigan bang tumitira sa kaibigan? Wala naman akong mali doon. Well, kasi tandaan nyo, entertainment yon mga boss. So, kung sino-sino mang mga nadamay doon, nasa loob yon nung establishmento. Hindi ako lumabas. Kung may tinira man ako doon, ang mga tinira ko, mga professional na rapper. Hindi yung mga normal-normal na tao lang. So take that in mind, ha? Parang BOTY yun, mga kahombre ko, ha? Nasa loob lang, sila-sila lang din nagtirahan. Siyempre, dahil napikon sila, sinapak ako, mas kinampihan ako ng mga tao. Dumami yung mga kahombre ko. So nagtataka ako, bakit ako gustong-gustong i-discredit ng tao na ito? So mas abante ako. 2 steps ahead, okay? Parang Nico Cado yan, mga boss. Dito nyo mapapansin, 2 steps ahead ako. Ang ginawa ko, nagsinungaling ako kay Nico David. Kasi sinabi ko sa kanya na, Nico David, merong mga nakaabang sa labas. Kasi tito ko, yung mayor kong mahal sa San Pablo City, Laguna, na si Mayor Amante. Sabi ko, tito ko yon. And the guy believed. So sabi niya sa akin, ganun, ayos pala. Sige, bla bla bla, tapos na. Meron pa akong dinagdag na kasinungalingan dyan, mga kahombre ko, na kwento ko sa kanya. At sabi ko pa, mga kahombre ko, meron akong mga kasamang mga goons na nasa loob, mga kahombre ko. Kaya hindi ako natatakot. Kasi sa back of my mind, alam ko na uto-uto itong professor na to. 2 steps ahead ako, mga kahombre ko, di ba? So yun na, nangyari na lahat. Tama ako, mga kahombre ko. Without even researching, mga kahombre ko. Aba, inilabas niya ngayon sa social media yung convo namin para lang ma-discredit si MG.
So, di ba mga kahombre ko, tama ako? Kasi, yung ugali niya na yan, imagine niyo how many years ago was that? Ganyan pa rin siya ngayon. Hindi niya alam, mga kahombre ko, na yung video ko kay Ato was just a bait. That was a complete bait. And kumagat siya na naman sa bait ko. Imagine niyo mga kahombre ko, isang professor, binate at pinaglaruan lang ng isang tubero. Paano nangyari yun mga kahombre ko? Ngayon, mga kamatis, mga kaibigan, sa part pa lang na to, nakikita nyo na ba kung bakit dapat talikuran ang sinungaling na tao na yan? At lagi mo sinasabi, Nico David, research, mag-research, mag-research. Bakit hindi mo man lang ni-research? Na ang layo naman, imposibleng tsuhin ni MJ yung mayor. Pakita nga natin ang itsura ni Mayor Amben Amante. Siya kasi yung mayor back in the day. At itapat mo, editor ko, yung itsura ko, ha? Yung picture ko, picture ni Mayor. In 3, 2, 1, let's go! Pangalan pa lang, Nico David, ang layo na. Mayor Amben Sahagun Amante. Ang pangalan ko, Mark Jason Lantin Warnakulahewa. Paano mo nasabi na tsuhin ko yan? Naniwala ka sa isang malaking bait. Eto pa mga kahombre ko, nilabas pa niya mga kahombre ko, na eto daw po ay yung mga bouncers ko, personal. Bouncers po yan ng event. Bouncers yan ni Mike Swift. See? Madaming security, over 50, maybe 60. And the Brandon Vera. Isinama ko pa si Brandon Vera. Although, okay naman sa kanyang pumunta na mag-isa. Ayaw niya ng security. Ayaw niya ng bouncer. Sabi ko, hindi pwede yung ganun. Kahit si Mike Swift, owner and host ng Sunugan. Sino ka ba? Para lang masabing matalino ka, gagawin mo yon? Kung totoo man, yung mga bait statements na sinabi ko sa'yo, di sana nagkagulo na. Diba? Tandaan nyo naman mga kahombre ko, na si Shernan po, nag-live sa labas ng venue. Hinahanap daw kuno ako after nung event. Dahil insulto ko nga silang lahat noon sa Sunugan. Di sana, nagkagulo na doon. Kita mo na, Nico David, kung gaano ka kaob-ob na naniwala ka. Ito pa, mga kahombre ko, pinakamalupit. Bago pa ang lahat ng ito, siyempre, tandaan nyo sobrang isip bata ko nung panahon na yun. Kasi talagang bata pa ako, mga kahombre ko, nung panahon na yun, okay? Alam nyo na. Ngayon lang ako nagbabago. Alam nyo na yan, mga kahombre ko. Huwag na natin ulitin. Grabe din talaga yung kawalangyaan ko, sa totoo lang. Galit na galit ako sa kanya. May video ko sa kanya Puro ad hominems attack. Ang pangit ng atake ko dyan. Wala talaga. Guys, sobrang bobo talaga ni MJ dati. Pasensya na kayo sa part na yon na naging ganun akong kahinayu pa kawalangya. Anyway, ayan, nag-video ako. Ang dami kong sinabi dyan. Pinagmumura ko siya, bla bla bla. So sabi ko sa kanya, Nico David, magkita tayo sa Starbucks. Game tayo, confront tayo, etc. etc. Kaso, mga kahombre ko, nasabi ko sa kanya doon na pilantod ka. Hindi ko alam na siya pala talaga ay totoong PWD. Hindi ko pa alam yan. Hanggang sa may mga nag-confirm sa akin na mga kaibigan ko sa social media na siya pala ay talagang PWD. Partida na yon mga kahombre ko. Eng-eng pa ako noon, noong mga panahon na yon. Pero naawa ako sa kanya, sabi ko, oh my God, man, PWD pala. Talaga. So, paano ang gagawin ko nito? Pupuntahan ko pa ba to sa Starbucks? Kasi, alam nyo naman, yung makagago na yon, okay? Yung itsura ng makagago na yan, na nakikita nyo dyan, wala yan mga kahombre ko. Nating tulus yung batang yan. Imbecile yan tao na yan. Yang tao na yan ay abnoy. Yang makagago na yan, hindi yan pupunta doon para makipag-usap. Pupunta yan doon para magkandaleche-leche yung buhay ni Nico David. Physically, Pero nalaman ko, mga kahombre ko, na siya'y PWD. Partida na yon, ganun pa ako. Hindi na ako tumuloy. Kasi paano yun? Di na-disgrasya ko yung tao. Tapos ano nangyari after nun? Hindi na ako nagparamdam, mga kahombre ko. Wala na, zero. Na-realize ko, oh my God,
So, nakakakuha lang siya sa akin ng followers, tas ako wala naman kasi wala, laglag siya nun. Nadadali pa ako ng mga bash kasi pumatol ako sa PWD kasi nagpaawa na siya nun, mga kahombre ko. Tapos, hindi na ako tinantanan, mga kahombre ko. Pagkatapos niyan, araw-araw niya na po akong content. Yan, simula niyan. Araw-araw, matapang daw siya. Hindi daw ako pumunta sa Starbucks. Hindi daw ako nakipag-meet, naduwag daw ako sa kanya, and all. Ganon siyang mag-isip. Tandaan nyo lahat yan, ha? Tandaan nyo lahat yan. Now, regarding naman sa sinasabi niya na ghostwriter ko daw siya sa sunugan. Tignan nyo mga kahombre ko. P6 major. Pero yung mga personal na usapan, inilalabas niya. Paano po yan pagkakatiwalaan? Ang taas ng pinag-aralan mo. Tapos una sa lahat, nadali ka ng isang utak tubero lang tulad ko. Ikaw professor ka. Nauto ka, nadali ka. Kasi ako nakatingin agad ako sa future sa mangyayari. Alam ko na ilalabas mo yung sinasabi ko. Nabaon ka sa sarili mong mantika. So now, mga kahombre ko, totoo yan na nagbigay sa akin ng idea si Nico David. Kasi sabi ko, Nico David, tulungan mo naman ako. Kasi akala ko matalino siya, guys. Akala ko matalino siya. After 20 minutes, naglabas ng parang 6 ata na lines. Mga kahombre ko, napakababaw. Hindi ko na maalala, pero hindi ko ini-scrap ko. Sabi ko lang sa kanya para hindi siya sumama yung loob. Hindi bro, okay, sige bro, pag-iisipan ko. Yun na! Nico David, eto ang challenge ko sa'yo. Hanapin mo yon sa mga ini-screenshot mo. Ilabas mo yung sinulat mo na yon. Ipakita mo sa tao kung gaano kababaw yung utak professor mo. Nakakahiya ka. Hindi ka lang teacher, professor yan mga kahobre ko. Professor legit. Lisensyadong professor ang tao na yan. Paano nangyari na ganyan kang mag-isip? You are a loser. You are the loser. Hindi ako, man. Tulad na sinasabi mo. Now I am super changed. Now I am a really big time changed man sa social media. Ikaw hindi. At mas katanggap-tanggap pa kung galing mismo sa isang hip-hop o rapper ang mga false accusations mo eh. Pinipilit mo lang ipasok sa loob ng hip-hop community yung sarili mo. Bakit? Marunong ka bang mag-rap? Sige nga, gumawa ka nga ng rap. Gumawa ka nga ng hip-hop song. Ano ka ba? Hip-hop ka ba? Hip-hop ba yung damit mo? Pero hindi ka pasok sa hip-hop world. Kung ako, isinuka ng hip-hop world, pero naipasok ko pa rin ang sarili, ikaw duwag. Kasi kahit kailan, hindi mo kakayanin yung mundo na yon. Kaya ka hanggang ngayon, puro ka lang kritik sa mga lyrics ni Jonah, sa lyrics ko. Pero sa totoo lang, yung kinikritik mo, hindi mo kaya. Sana, rapper ka, para at least ikaw ang gumawa at mas naiintindihan mo, mas tatanggapin ko pa yung kritik na yon. Kesa yung kritik galing mismo sa taong walang kaalam-alam sa hip-hop. Walang kaalam-alam kahit gumawa ng kanta. Walang experience kahit maghawak man lang ng video at i-roll o i-record ang isang music video. You are a complete irrelevant guy. Pinapasok mo yung sarili mo sa mundong hindi mo alam. Kasi syempre, ikaw nga naman kasi si I know everything di ba? Sa hip-hop community, walang nagpatunay ng accusations mo. So means, walang kwenta yung mga pinagsasabi mo. Malaking kasinungalingan. Alam mo, maihahanay kita kay Ato. Kaya pala kayo magkaibigan. Unfortunately, nilaglag ka ni Ato. And hanggang sa huli, walang naging totoong kaibigan sa'yo. Hindi ka ba nagtataka, Nico David? Lahat ng mga influencers na sinasabi mo na kaibigan mo kuno, imaginary friends mo, hanggang sa tumulong sa'yo na Attorney Libayan, tinalikuran ka. Ako, sabi natin, kaibigan kuno mo ko. Si Merk, kaibigan kuno mo. Bakit tinalikuran ka naming lahat na itinuturing mo kaming imaginary friends mo? Kasi may something na mali sa'yo. Naintindihan mo? May something na mali big time sa'yo. Wala lang nagsasayang ng oras sa'yo, kundi ako ngayon. Kasi kailangan malaman ng mga tao kung gaano ka kasinungaling. Ayaw mo pang ma-affiliate sa pangalan ko sa lagay na yan. Halos hanggang ngayon, lagi mong binabanggit yung pangalan ko sa mga videos mo. Banat Bay, kung gusto mong tirahin si Makagago, tirahin mo siya.
Tapos ayaw mo ma-affiliate sa akin. Eh ako isang beses lang kita ulit binanggit after a lot of years. Nagwala-wala ka na, nag-video ka na agad. Inunahan mo na ako agad kuno. Hindi na e-epekto yung ganyan, Nico David. Lahat ng pinakita mo, sunog na lahat yan. Lahat yan, pinagsisihan ko na. At yan mga yan yung naging tulay kung bakit ako naging ganito ngayon. Pinagsisihan ko yan lahat. Lahat yan pinagsisihan ko. Pero, kung uulitin ko ulit yung buhay ko, gagawin ko ulit yan. Kasi isa yung matinding learning lesson sa akin. Hindi ako magiging mabuting tao, mabuting tatay sa mga anak ko, sa asawa ko, kung hindi ko yan pinagdaanan lahat. Kung hindi ako na-battered, kung hindi ako binaon ni Kong TV, kung hindi ako tinalikuran ng mga kahombre ko, hindi ako magbabago. Yan ang difference ko sa'yo. At ito pa, mga kahombre ko. Nagbitaw po si Nico David ng kanyang statement na hindi niya daw alam bakit daw siya tinatawag na mapanghe. Eh hindi naman daw siya mapanghe. Sabi niya, mga kahombre ko ha, sa isang live stream ni Boss Caio sa YouTube, ay mapapansin natin na na-feature si Christian Merc Gray at ako sa live. Sumagot talaga kami ni Merc dahil napakatindi po ng mga false allegations na binibigay ng tao na yan sa amin. Sobrang kasinungalingan, mga kahombre ko. Big time sinungaling talaga yung tao na to. So, kahit si Merc, naglabas na rin siya ng statement niya. Si MG naglabas na rin ng statement. Kasi grabe na talaga to, mga kahombre ko. Ibang klase talaga yung tao na to. Alam niyo yun? Pansinin nyo, yung argue niya ay ako. Pero paikot-ikot siya na ganun. Ganun po yung mindset niya. Grabe, mga kahombre ko. Tas, ilalabas niya si ganito, ilalabas niya si ganyan. Tulad niyan, yung sabi niya sa video niya. O sino yung nagbayad sa'yo? Aking shit. O dali, ikaw ang magsabi sa tao. Wag ako. Bakit ko sasabihin yan? Ano ko? Isip bata tulad mo? Ang dali lang ng rebat dyan, Nico David. Duwag ako, Nico David. Kaya ko lang aminin na paid ako. Eh di ikaw ang maglabas sa mga nagbabayad sa atin dalawa. Sige nga, ilabas mo nga. Tingnan nga natin kung matapang ka. O, di ba same din? Si gano ka ka-ob-ob. Isa lang hong tubero ang nagbabaon sa P6 major na professor. Ang pinaka naalala ko sa kanya, nagdala ako ng 3 hamburger, kinain niya yung 2, nagdala kami ng kwek-kwek ni Lawrence, tapos ang baho ng kwarto niya, tapos kada punta namin, pinapalinis niya yung ano niya, yung timba niyang iniihian, tapos never ko siyang nakitang naligo or basa yung buhok, tapos meron siyang aso dun sa may labas ng ano niya. Baka yun daw inaamoy mo. Hindi! Ibang amoy ng aso sa mapanghing kwartong ihi ng tao. Diyos ko naman, di man ako bata. So, talaga, sa totoo lang talaga, si Nico David ay hindi siya talaga okay, kaya wala siyang kaibigan. Kung siya man ay magkakaibigan, ang gusto ni Nico David ng kaibigan niya ay sunod-sunuran sa kanya. Kasi po, kaibigan dati ni Merc yan. Huwag niyong kakalimutan, mabalik tayo ng konti. Tinira kasi ni, oh my God, kung pwede ko lang kausapin yung old self ko. Diyos ko, makagago, what's up man, ng taon na yon. Gusto kitang mabugbog. Gusto kitang suntukin sa muka. Sobrang kupal mo rin talaga. Diyos ko, Lord! Dami mong ginawang kagaguhan. Grabe ka, man. Tinira ni makagago si Merc, syempre. So, walang nagawa si Merc kundi makipagkaibigan, okay, kay Nico David. So now, yan yung nangyari sa kanila. Naging magkaibigan sila kasi nagkikita talaga sila, may picture sila. So ngayon, unfortunately, kaya rin lumayo si Merc sa kanya. Magkaibigan sila daw. Tapos, tinitira ni Nico David si Merc. Habang magkaibigan sila. Siyempre, sumama yung loob ni Merc. Eh, di babay na, nawalan ka na naman ng kaibigan. Si Nico David, gaano mo sinasayang ang friendship sa'yo? Kita mo si Merc, isang malapit na malapit ko ng kaibigan ngayon, parang pamilya ko na. Sayang, ako yung nanghihinayang sa'yo. Sobrang totoo pa naman ng tao na yon. Kita mo na, Nico David? Nagsayang ka na naman ng kaibigan na pwedeng magpa-success sa'yo. Para po mas maliwanagan tayo, punta tayo sa eksplanasyon ni Boss Caio regarding sa Arinola. Narinig niyo yun? Teka, hihilang ako. Teka lang, hihilang ako. Teka lang talaga, umiiyak pa ako. Pero let's just sink in, mga kamatis.
Narinig niyo yun? Malakas tapos may BG music pa yung kay Andy. Exactly. Tignan niyo yung direction ng mic niya. It's a freaking dynamic mic. Sensitive to sa harapan. Pag nasa likod ka, mahihirapan ka. So, ibig sabihin, eto si Nico David, umiihi sa side ng mic. Hindi sa likod, sa side. Kasi pag nandito ako sa may pintuan mga kamatis, kamusta? Iihi lang ako mga kamatis Malakas dyan, right? 4 feet ako sa side. Mas malakas, di ba? Kasi dynamic to. Ang sensitive dito yung harapan. Or dito sa side. Dito sa side. Pero pag nasa likod ka na, mahina na yan. Kapag sa side kang ganyan, mas malakas ng konti. Pero pag nasa harapan ka, mas sumobra lakas kasi dynamic mic siya. Sa side lang siya umihi, boss. Exactly. Sa side lang. Kaya malakas yung boses niya. Gets nyo na? Di-deny mo pa. Masyado kayatang malapit sa mic. Reminder lang po sa mga tao dito, tulad ng pagkakasabi ni Merck, wala pong CR sa kwarto ni Nico David. Hindi masamang umihi sa Arinola. Masamang umihi sa Arinola kung ikaw ay bata pa. Pang matanda ang Arinola, pang tamad yung ganyang galawan. At sa mga magsasabi, hombre, sabi mo, PWD nga si Nico David. PWD. Kunwari, ito yung binti niya. Ito yung isa niyang binti. Nakakalakad naman siya, ganun nga lang. Diba? Pero nakakalakad siya. Hindi siya tulad nung lolo ko, sumalangit nawa, na may totoo pong polio. Sobrang liit nung binti ng lolo ko. So ako mga kahombre ko, sanay ako dyan. Talagang nakakakita ko everyday sa life ko nung bata ako ng ganun maglakad na tao dahil nga sa lolo ko. Waste truck driver yon sa San Pablo. Ang trabaho nun umaga hanggang hapon. Itong tao na to, mas okay siya maglakad sa lolo ko kasi nakita ko na siya sa mga hearing namin, di ba? Dahil nga kinasuhan namin siya ni Jonah. Yung banyo, sabi ni Merck, nasa labas lang daw ng kwarto mo. Tinatamad ka, nag-aarinola ka? Mga kahombre ko, dito tayo sa medyo bago-bago. Tungkol naman sa anak ni Jasmine, dun sa issue nila Kastama. Ang sabi po at paulit-ulit na sinasabi ni Nico David na tinutukan daw po nila Kastama sa ulo yung anak niya. Now, this is a super false allegation. Super false accusation. Papaalala ko lang, yung nilabas ko na mga clips, may basbas yon. Galing mismo kay Jasmine yon na binigay niya sa malapit niyang kaibigan na yung best friend ko na yon binigay sa akin yung mga clips. Na mayroong approval, confirmation galing kay Jasmine nung gabi na yon. Kasi gusto niya talagang makulong sila Kastama. Pero tinanong ko yan, totoo ba na tinutukan ng baril ni Lakastama sa ulo yung anak? Hindi naman daw totoo yon. Grabe na daw yon. See? Pero paulit-ulit niya po yung sinabi, mga kahombre ko. Alam mo, Nico David, dumagdag ka sa problema ni Jasmine. Kasi, malaki na nga yung problema niya sa asawa niya. Dinagdagan mo pa ng false accusation. Alam mo, sabi mo back in the day, Galit na galit ako dyan kay MG kasi puro ad hominems, puro invento, mga sinasabi, puro false accusations. ano nangyari sa'yo, Nico David? At lagi mo sinasabi, matuto kayong mag-research. Lahat ng sinabi mo, bumalik sa'yo lahat. Ikaw na yung lumang makagago. Matagal na. Matagal na. Since nung hindi na kita pinansin, ikaw mismo yung nagpapalalim ng hukay mo. Kasi wala nang lumalabas sa bibig mo kundi mura, ad hominems, invento, false allegations, false accusations. Sa lahat ng tao, lalo na sa akin. Lalo na kay Jonah. Kasi kami pong dalawa ni Jonah ang napuruhan ng tao na yan. Mamaya i-explain ko sa inyo ng ayos. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ayan yung nangyari kay Makagago dati. Nilamon ako ng sistema. Akala ko kasi, ako yung pinaka-best sa lahat. I thought I knew everything. Ayan, kaya yan nangyari sa akin dati. That's why ayan si MG dati. Ganun yung ugali ni MG sa social media dati. Kasi akala ko alam ko na lahat. Akala ko I am the greatest ever. Ako na lahat ng pinakamalupit sa buong social media. Ang hindi ko alam, mga kahombre ko, isa lang pala akong malaking talunan. Alam nyo, to tell you the truth, hindi ko na po kayang panuurin yung mga video ko dati. Sobrang hiyang-hiya ako sa sarili ko, mga kahombre ko. Pero I just really hope na maintindihan ako ng mga anak ko. Kasi sobrang ewan ko, wala kasing nag-guide talaga sa akin nung panahon na yon. Yung parents ko was, alam niyo yun, maiedad na sila eh. Hindi naman sila yung panahon na to eh. Matagal na sila eh, 1950s.
So wala silang idea sa ganito. Alam nila na ang social media ay masama. Yun lang. Madalas po nila akong inilalayo and actually itinago ko to. Nalaman lang nila na ako si Makagago nung natulfo ako. At kung alam nyo lang kung gaano ako nabattered nung panahon na yon, Diyos ko Lord, may realizations din ako na nagawa nung natulfo talaga ako. Sabi ko, man, ito na ata yung oras ko para magbago talaga. Doon ko palang na-realize no sobrang lala na mga kahombre ko. And si Nico David po, hindi niya ma-realize yung part na yan. Alam niyo kung bakit? Kasi frustrated YouTuber siya. Hindi siya sikat. Yan ang problema niya. Hanggang ngayon, 400,000 subscribers pa siya. At after ng video na to, mas lalo pang babagsak ulit yung subscribers niya. Kasi mawawalan siya ng mga credibility. Ayan po ang trabaho ng tao na yan na si Nico David. Hindi niya pa ma-feel. Maybe ngayon pa lang, mga kahombre ko. Kasi hindi pa siya talaga tunay na nagte-trending tulad ng nangyari sa akin. Na talagang nasa gitna ako, nasa hot seat ako for a long, long time. Kaya ako nagbago. Maybe today, magbabago na talaga tong tao na to. Maybe, maibabalik mo yung dating Nico David na nawala dahil nilamon ka na ng pride mo. In fact, kapag ka madedebang ka pala, kasi idedebang pa lang kita eh. Di ba nung isang gabi, nag-status ako? Nagwala ka na agad. Yan kasi ang diferensya between a man and a boy. Parehas kayo ni Ato. Hindi na kayo nakapaghintay ng oras. Yan ay dahil sa pride. Alam mo ba kung anong pinakamahirap sa pagiging social media influencers, mga kahombre ko? Lalo na sa mga content namin. Yung kapag may tumira sa'yo ng malakas, yung magpipigil ka. Chill ka, hihinga ka ng malalim, lulunukin mo yung pride mo, binabash ka, tapos ida-down mo yung sarili mo at magre-research ka bago ka tumira. Kasi yung ginawa po ni Ato at ni Nico David, yan yung ginagawa exactly ni Makagago. What's up, men, dati? May tumira sa akin. Eto na, magla-live na ako. Ikaw, putang na... Hindi pinag-isipan. Walang logic. Basta na lang. Ang nasa utak, okay lang, at least sumagot na ako, I won. No, Nico David, you lost. Kasi nawala ka sa composure mo. That defines a man. Yung man na nakakompose pa rin habang nagsasalita ng mga bagay na totoo na ni-research niya talaga ng isang buong araw. Dapat nga ganun ka. Kasi professor ka. P6 major ka. Isa pa sa mga matitindi niyang kasinungalingan, mga boss. Tungkol sa yosi naman. Imagine niyo mga kahombre ko ha. Kahit yung pagyoyosi niya, itinatanggi niya. Sabi niya, hindi daw siya naninigarilyo. Bakit pati yun itatanggi mo? Sino bang may pakialam na hindi ka naninigarilyo? Ismail, deception, katulad ng pagbibintang nila kay Nico David na nagyoyosi siya. Dati pa. Pero wala silang pinakitang evidence. Puro claim, Boss Melo. Strong lang sa kalam. Totoo ka dyan. Ano, Ismail? Binagbintangan nila nagyoyosi si Nico. Ilang beses ko na nakasama si Nico. Alam nyo, kapag ang isang tao, kapag nagyoyosi, hindi makakatiis yan. Hindi tayo magyoyosi. Kasi walang nagyoyosi sa amin. Hindi, ito meron talaga. Pero hindi sa akin nakita mo puno. O, diba? Hindi ako nagyoyosi. Hindi ako nagyoyosi. Hindi ako nagyoyosi. Mention ko lang. Kami kasi dito magtotropa kami. Talagang makulit. Nagdodroga. Alam nyo, kapag ang isang tao, kapag nagyoyosi, hindi makakatiis yan. Hindi ako nagyoyosi. Alam nyo, kapag ang isang tao, kapag nagyoyosi, hindi makakatiis yan. Bakit ginagaya mo lang din ako na wala akong kabisyo-bisyo? Dahil lang para mapatunayan na katulad mo ko, ganun ba yon? Kasi sobrang obsessed ng tao na ito kay MG. Bas kayo. Si Nico David ay sobrang obsessed kay Kuya MG. Kulang na nga lang, ipatato ako nito eh. Legit yan, mga kahombre ko. Legit talaga. Incredible, mga kahombre ko. Incredible. Sa mga kahombre ko dyan na naka-witness, alam nyo, inaraw-araw talaga ako ng tao na yan. Kahit pag-yoyosi, itinanggi mo. At ito, mga kahombre ko, uulitin natin. Ito yung video ko na sobrang nakakahiya. And naka-upload pa. May nagre-upload. Binura ko na yan. Sobrang nahiya talaga ako. Yan yung art na ginaya ni Nico David na up till now, ginagaya niya. Sobrang na-coward na siya. Hindi niya na kayang bumalik sa old self niya. Kailangan niya na akong gayahin para sa traction na hanggang ngayon, mga kahombre ko, wala pa rin siya. Wala pa rin po siyang tinatawag na traction. Puro ad hominems na tira, puro atarantaduhan, hindi pinag-isipan. Ganyan na ganyan yung video ni Nico David nung isang gabi.
Exactly the same. Nilamon po siya ng pride niya. So, ito na mga kahombre ko ha. Dito na po tayo sa pagkakaso. Ito po ang tunay na istorya niyan. Walang halong, Diyos ko po, walang halong kung ano-anong kabulastugan, okay? Napilitan po si Makagago Wazapman at si Jonah na magkaso dahil sa manager namin nung panahon na yon. Yung manager namin na yon ang nag-push at nagbigay sa amin ng idea na kasuhan na itong tao na ito. Kasi mga kahombre ko, inaraw-araw kami. And unfortunately, mga kahombre ko, dahil syempre, kami yung mainit nung panahon na yon, o si Makagago yung sobrang init nung panahon na yon. Yung 2 videos ko na yun lang ang napansin ng mga tao. Hindi na-realize ng mga tao na si Nico David talaga yung pumuro kay MG at Jonah. Sa 2 videos ko, 100 po yung ginawa ni Nico David daily. Tinatarantado niya ako everyday. Puro kasinungalingan ang finifeed niya. Kasi nakakakuha siya ng viewers sa akin eh. And yun yung nangyari sa akin. Yun yung nakakalungkot na part. Kasi yung mga kahombre ko, hindi naman lahat. Pero may part ng mga kahombre ko na naniwala kay Nico David. Tinira ako ng tinira at tinalikuran ako. Nakakalungkot yung part na yon. Kasi hindi din ako makapag-voice out. Dahil binawalan kami ng manager namin dahil sa mga endorsements. Yan ang totoo dyan. Si Nico David, hindi ka kasi nagre-research. Kung ano-ano na inimbento mo, kaya duwag kami sa'yo, hindi na kami Hindi eh. Dahil sa endorsements, kaya hindi namin napagtanggol ang sarili namin, Nico David. At merong isang tao na kaibigan namin na nag-stand up para lang sumagot sa amin, sa boses namin. Si Head Turners. Minura ba kita? Minura ba kita? Ano yung comment mo? Pakyo kayo? Pakyo? Oo, pakyo ka. O kaya minura kita. Ano gagawin? Ah, okay. Di okay na. Okay na. Anong problema ka sa akin eh? Anong problema? Bakit kailangan isahan yung ito? Sino ka ba? Makikita po natin na hanggang kahit doon sa panahon na yon, bawal si Nico David na tirahin. Kasi bawal i-debunk ang debunker. Dinebunk po ni Head Turners si Nico David. Ang ginawa ni Nico David, nag-message agad kay Head Turners. Binidyo call niya si Head Turners, sakto. Naka-video si Head Turners. Nakakalitong tao lang pala. Ano kailangan mo sa akin? May kailangan ka? Tangina mo, ikaw tumawag ako may kailangan. Nakita po tuloy ng lahat, yung temperament niya talaga. Na high blood siya. Ha? Ano? Bakit pag ikaw gaganyan, bakit pag ikaw gaganyan sa tao? Ba't galit na galit ka? Ba't galit na galit ka? Pag ikaw hindi na sasabihan, ba't ka gagalit? Naakala niya po ay siya ay Diyos. Na dapat siya lang ang sinusunod. Tulad ngayon, nag-off comments na po siya sa Facebook niya. Maya-maya, mag-off comments na rin niya sa YouTube niya, for sure. Sa YouTube niya kasi nagbubura lang siya eh. Nakakayanan niya pa, pero after ng video na to, wala na. Sa Facebook, naka-turn off na. Kasi ang dapat niya lang nakikinig yung sarili niya. Bawal kayong magsalita sa kanya. Kasi nade-depress siya. Yan ang totoo, mga kahombre ko. Yan ang totoo. And Nico David, hindi na uubra ang paawa mo ngayon. Tapos na yung era na yon. Ang era ngayon, dapat ipaglaban mo yung sarili mo, ipagtanggol mo yung sarili mo. Sagutin mo din to. Tignan natin. Feeling ko magiging magkaitsura kayo ni Ato after dito. Kahit sumagot ka, ikaw yung kawawa dito. Dahil ito na yung katotohanan. Ito na yung totoo. So uulitin ko, tinalikuran ako ng mga kahombre ko. And sa mga kahombre ko na yon, sa totoo lang, masama ang loob ko sa inyo. Masama. Nung panahon na yon, napakasama ng loob ko sa inyo. Kasi naisip ko, grabe, anong gagawin ko dito? Hindi muna kayo nag-research, hindi nyo man lang pinakinggan yung part ko. Ang pinakinggan nyo lang is yung part ng tao na ito. Totoo yan, mga kahombre ko, yan yung iniisip ko nung panahon na yon. Kasi wala din akong magagawa dahil ako nga yung biggest villain eh. Automatically, Makagago equivalent to kupal. Wala na yan. Ay, sure yan. Nagkaso si Makagago? Siya na nga yung pinakahinayupak. Kinasuhan yung mabait na si Nico David. Samantalang hindi nyo... Wait, guys. Hindi nyo pa nga pinanood yung mga videos ni Nico David against me. Pinepersonal niya na ako. Tinatarantado niya na yung asawa ko. Yung family name ko, tinatarantado niya na. At ayan, yung naging 80% ng factor. Kaya si Nico David ay naging ganito ngayon. Kaya si Nico David ay naging Makagago ngayon. Yung Makagagong dati. Kasi nilamon siya ng sistema. Akala niya kaya niya na lahat ng tao. Kasi in-uplift niyo siya. Naging defense mechanism niya na yung PWD card niya at saka yung kanyang paawa. Hindi mo siya pwedeng tirahin, in short.
Kasi lagi siyang tama. Kasi PWD siya. Tas nakakaawa siya. Oh, no answer. Balikan mo uli, pre. Balikan mo. Hindi pwedeng umalis. Nag-uusap pa tayo eh. Marami pa akong bar sa'yo. Balik ka. Alam ko, kung nakikita nyo yung sa social media ko, marami akong pagkukulang sa inyo. Nakakahinayang lang. Pero sa bagay, part yun. I think ngayon, medyo nalilinawan na yung mga kahombre ko. Kasi dun pa lang sa pagla-live namin ni Boss Kayo, ang dami nang humihingi ng pasensya kay Makagago. What's up, man? Isa ako sa mga nang bash sa'yo sa comment section dati. Pero ngayon na-realize ko, mali pala ako. Ikaw pala yung tama. Napaniwala lang ako nitong sinungaling na si Nico David. Nagkaso na po kami ni Jonah. Nangyari na to, nagkaso na kami. And for your information, Nico David, baka may iba ka pang sabihin. Sa totoo lang, kung sa utak ko lang, wala pa akong manager, kung sa utak ko lang, hindi naman ako magkakaso sa'yo eh. Sinapak nga ako sa sunugan, hindi ako nagkaso eh. Sa'yo pa kaya? Pero I'm thankful too. Kasi kung hindi ako nagkaso, hindi ako pinush nung manager ko na yon, di sana, hindi nangyari lahat ng to. Kasi sigurado, for sure, mas walang iya ako ngayon. So tama lang din na natarantado mo ko. Kasi at least, nakita ko na, oh my God, hindi pala ako yung perfect na tao, no? Na tulad ng iniisip ko, na alam ko lahat, na ako yung pinakamalakas sa lahat. Dahil nung panahon na yun, para akong nakatali yung dalawang kamay ko sa likod eh. Pinagbubugbog mo lang ako. Kasi nga pinagbabawalan ako ng manager ko sumagot sa'yo. So nabugbog mo talaga ako sa social media. Pero yun na nakapagpalakas sa akin ngayon. And I'm proud of that. I'm very proud of that. So dito na, mapapansin na natin mga kahombre ko. May mga latest videos siya kung saan, huwag niyong kakalimutan, madalas niya pa rin na gamitin yung Attorney Libayan. Dahil ang sinasabi niya, siya daw ang nakapagpanalo sa kaso, hindi si Attorney Libayan. Maybe siya din ay imaginary attorney din kasi siguro siya sa sarili niya. Siya daw ang nakapagpanalo sa kaso, hindi si Attorney Libayan. Madalas niya yan sabihin sa mga videos niya. At, mga kahombre ko, di yan na nga kinasuhan namin. Grabe! Lalo pa kaming nadikdik ni Jonah. Kasi naglabas na siya ng drama. Umiiyak sa video niya. Nagdrama na, nanghihingi na, nag-GoFundMe na. Naglapag na mga kahombre ko ng kanyang BDO, BPI at GCash. Kita nyo na mga kahombre ko. So syempre sobrang sama na namin. Pero tandaan nyo, kaya ka nga nakasuhan, ibig sabihin may mali kang ginawa. Kaso unfortunately, dahil nga ako si Makagago, wala na, game over. Talo na agad ako from the start. Ayan yung nakakalungkot na part. Uulitin ko, nasabi ko na yan. Sa dalawang video ko, 0 video ni Jonah, mga kahombre ko. Walang ginawa si Jonah. 100 sa aking video na gawa niya. Kay Jonah, mga 200. Inaraw-araw kami. Real talk yan. Nahangaan, kumbaga. Nahangaan siya, mga kahombre ko. Kita nyo? Lumaki yung ulo niya. Kasi parang unbeatable na siya. Tinalo niya si MG, yung tarantado na ganto-ganyan. Oh. Hindi niya alam, mas pinapalalim niya lang po ang hukay niya sa mga pinaggagawa niya. At ito na yung araw na paghuhukom. Ito na yung magtatabo na ako. Tandaan nyo, pati si Kong TV, mga kahombre ko, nagbigay ng 50K na tulong sa tao na yan. Imagine nyo, pati yung napakahusay at napakalinis na utak na Kong TV, nagawang pagsinungalingan ng tao na to. Mabait yung tao, tinulungan siya. Kasi narinig din ni Kong TV siguro, si Makagago yung nagkaso, sige, bibigyan kita. Kasi syempre, yun naman talaga yung image ko. Pero nobody knew na siya pala talaga yung humayop at dumikdik sa amin ni Jonah. But now you guys know. Yan ang real talk. At ano pa, isa pa mga patunay, hanggang ngayon hindi niya naman tinitigilan si Jonah. Wala na nga si Jonah ang ginagawa eh. Nasa professional basketball league na si Jonah. Pero wala pa rin. Tinitira niya pa rin madalas. Binabanatan niya ng ad hominems, ang pangit, ang tangang mag-basketball, ganito, ganyan. Hindi na siya inaano. Tao na hindi siya kahit kailan binigyan ng pansin. Dinidikdik niya pa rin. At dinamay pa niya ng asawa ni Jonah. Dinamay niya yung asawa ko. Ganun siya. After noon, mga kahombre ko, ang naging lawyer niya alam ng lahat. The great Attorney Libayan. We lost. Not guilty ang hatol. Partida na yon mga kahombre ko. Sobrang dami niyang katiwalian talagang ginawa sa amin. Pero natalo kami. Alam niyo kung bakit? Because of the great Attorney Libayan. Tandaan nyo yung sinabi niya na video na paawa. Yung talagang pagka talaga mayaman dito sa Pilipinas, ganyan talaga. Hindi, Nico David, mali ka. Depende sa abogado mo yan. Hindi naman mamahaling abogado si Attorney Libayan. Yung aming abogado mamahalin. Pero kita mo, natalo pa rin kami. Depende yan.
sa attorney. Lalo na sa mga tipo ni Attorney Libayan na talaga may paninindigan. Tapos, anong ginawa niya, mga kahombre ko? Tinira-tira niya si Attorney Libayan. See? Itong si Nico David, mga kabatas natin, ilang beses na siyang tumira below the belt. Hindi ko lang pinansin. Pinatawad ko lang, mga kabatas natin. Eventually, iiyak na naman, no? Even my legal profession, tinitira niya na. That's not right. That's not proper. Tapos sasabihin niya, kaibigan ko. Hindi ko kaibigan yan. Siguro nung umpisa, I was considering it. But when I got to know him, no way. Siguro mas magiging kaibigan ko pa si MG. Alam niyo kung bakit? What's the big difference? Because MG is real. Totoo siyang tao. Alam mo kung ano ang gagawin niya, kaya alam mo kung paano mo siya tratratuhin. Yung taong nagsalba sa'yo sa pagkakakulong ng ilang taon at kahihiyan, siya din yung tao na winasak mo at tinira-tira mo sa social media. Tinanggalan mo rin siya ng credibility. Tulad ng ginawa mo sa akin sa sunugan. Tinanggalan mo rin siya ng credibility, stating na ikaw yung nakapagpanalo, hindi si Attorney Libayan. See? Gaano po ka-consistent yung ugali ng tao na ito? Tama! Time is the ultimate teller ng mga kasinungalingan mo. Napuno na pile up lahat ng maliliit mong kasinungalingan, no? Na dati na natatakipan pa. Kasi wala ka namang kwenta sa YouTube eh. Ang baba ng mga views mo. So hindi napapansin. Nung nanalo si Nico David against sa akin at kay Jonah, grabe mga kahombre ko, mas lalo siyang lumala. Lumaki ang ulo at talagang tinirada kami halos araw-araw na naman. At sa bawat video niya, lagi niyang inuulit-ulit. Nanalo ako sa kaso. Kasi nanalo kami sa kaso. Nanalo ako sa kaso, hindi dahil kay Libayan, dahil lang sa akin. Dati, madalas katarantaduhan talagang ginagawa ni MG. Kaya ang mas pinaniwalaan talaga ay si Nico David. Kahit siya talaga yung mali. Kahit wala nang ginawa si Makagago sa kanya, dinaily vlog pa rin talaga kami, ako at si Jonah ni Nico David. Kinonsinti siya ng mga tao kaya lumaki ang ulo niya. At ito mga kahombre ko, ang diferensya talaga between me and Nico David. Ilalaban ko to. Ipaglalaban ko yung old Makagago ngayon. Legit. Mga kahombre ko, yung mga ginagawa ko dati, legit for content lang. Wala akong dinaily vlog na tao, mga kahombre ko. Nung panahon, wala talaga. Kasi ang intent ko lang was to have views. That's it. Etong tao na to, mga kahombre ko, ang intention nito is manira ng buhay. Iba na to. Araw-araw talaga kaming tinira ng tao na to. Siyempre, ulitin ko, nung panahon na yon, paano nyo kami paniniwalaan ni Jonah? Parehas kaming tatanga-tanga at hinayupak sa social media. Hindi nyo kami paniniwalaan. Pero itong tao na to, syempre, nakuha kayo sa pa-English, dahil nga professor, dahil gento, ganyan. Anyway, mga kahombre ko, dito tayo sa mas prominent na problema na pinaglalaban niya kuno, ang sugal. Tingnan nyo mga kahombre ko, itong post na to ni Nico David ha. Tingnan nyo kung gaano siya ka-deceiver. Pakita ang post. Naku, excited daw kayo. In 3, 2, 1, go! Inaasar-asar niya ako sa pag-promote ko ng online sabong. Hindi ko tinatanggi hanggang ngayon nagpo-promote ako ng online sabong. Huwag niyong kakalimutan, hindi pa po nawawala ang malupit na karipakan. Nasa baba, pin comment, try nyo lang, register tayo. Piso lang! Burn months pa ngayon. Man, kailangan mo yan. Try mo na. Dalawa lang ang choice. Meron o wala. So now, nakita nyo, diba? Biglang after, mga kahombre ko, bang! Nagpo-promote na rin siya ng online sabong. Exactly yung pinopromote ko na Sabong International dati, pinopromote niya din. At ito po ang kanyang statement, mga kahombre ko ha. Besides, Sabong International, which was legal at that time, na-involve ako sa ibang mga PAGCOR-related casinos like Sports Plus. See? At for your information, Nico David, yung Sabong International was legal. Pero itong pinromote mo na colorperia.com ay illegal. So kasali ka na rin sa impyerno katulad ko. Kaya bakit ka nagmamalines regarding sa sugal? Panay katira sa mga tao, ikaw din naman ginawa mo. Gano ka ikaw yung biggest deceiver sa balat ng social media. See? Incredible, di ba? Colorperia.com
was a very, very illegal site. Yung legal lang is yung Sabong International. Kasi part ako ng lahat ng yan. Alam ko. Diba, Nico David? Durog na durog ka na naman. At sa online casino, hindi lang naman yan ang pinromote mo. Kahit na anong sabihin mo, nag-promote ka pa rin ng sugal. Yung ipinaglalaban mo ngayon, malaking kahibangan na. At ang diferensya mo between me and you, aminado ako sa lahat ng mali ko. Aminado akong promoter ng sugal, bayad ako ng mga politiko. Alam ko yan, man. Aminado ako. Ikaw sinungaling hanggang sa dulo. Umamin ka na nga, nabayaran ka nitong isang gabi dahil napilitan ka, itinanggi mo pa rin same video. Ganun ka. Kaya kailangan sa'yo isampal ang mga ebidensya. Baka nga kahit may ebidensya na, itanggi mo pa rin. At ito pa, Nico David, sa mundo ng sugal, masama yung ginagawa mo. Tinitira mo yung platform na nagpalamon sa'yo at some certain point ng life mo. Kaya kami namala sa buhay mo. Hanggang ngayon, hindi ka tulad ni Ato na nakulong sa isang box. Ikaw nakakulong sa isang kwarto na mabaho, mapanghe, madilim. Yun ka, Nico David. Wala kang pamilya. Malungkot ka. Asawa mo, tinalikuran ka. Wala ka pang napatunayan sa buhay mo. Even sa forte mo, sa social media, frustrated ka pa. Paano ka mabubuhay ng ayos, Nico David? At paano ka magbibigay ng mga lessons sa mga manonood mong mga kamatis? Paano ka magbibigay ng lessons kung kahit ikaw, you are a total failure in life? Anong ituturo mo sa mga tao kung paano maging failure? Saan ka kukuha ng experience? Lagi kang nasa kwarto. Hindi mo kayang humarap sa labas kasi you are a coward. Duwag! Hindi mo kayang harapin ang bagong challenges in life. Hindi mo kayang harapin ang mga mali mo kasi hanggang ngayon sinungaling ka at deceiver ka. Nabubuhay ka sa mundo ng mga fairy tales kung saan ikaw ang bida lagi. Kailangan mong tumanggap ng mga kamalian para maging better version of you ka, tulad ng nangyari sa akin. At ito pa, porket may political vlogging na si Nico, tinitira niya na po ang mga online gambling platform na pinanggalingan niya rin. Ang galing, di ba? Dito na po tayo sa chapter na ending. Political vlogging chapter. Lagot ka dito. Madalas po ni Nico David itanggi na siya ay hindi bayaran na political vlogger. Na siya ay naniniwala at may paninindigan sa politiko na kanyang ini-endorso. Banat Bay, kung gusto mong tirahin si Makagago, tirahin mo siya. Wala akong pakialam doon. Hindi ko kagrupo yun. At wala akong alam doon sa mga pinagsasabi ng hayop na yun. Ako ay naniniwala ako sa naglalaban ko dito. So, pasensya na Banat Bay, pero kailangan kitang i-content kasi hindi ako agree sa mga sinabi nyo dito. At ito na nga po, nilaglag po siya ni Ato. Yung election time. Nung election tangina kasi hindi nga ako nakatanggap, boss Oo, kasi pumili na siya agad nung nung side. Pero nung tapos na, netong tapos na, meron ulit. May mga nagbabayad. Tumatanggap ka? Netong nakaraan, tumanggap ako. Kasama si Nico David, tumanggap kami. Di ba siya? Damay, no? Shoutout kay Nico David. Ayos. Tangina mo, Nico David, Napaka-ob-ob po ng tao na ito, mga kahombre ko. Imagine ninyo, ang pinapalabas niya pa, sinungaling daw ako. Paano daw ako magiging bayaran? Walang iya ka? Umami na nga ako Gagawin mo pa akong sinungaling? Ayun nga lang. Sa diferensya mo, na ikaw ay physics major, kuno, professor ka pa, sa lagay mo na yan, ako ay super aminado sa tao. Doon ako sa TikTok ko nagpo-promote. Sinong tumanggi, Nico David? Sinasabi mo pa, eto, MJ Politics. Ha? Alam na ng tao yan, boy. Hindi ko yan itinatago. Babulgar kita, loko, That's the difference between me and you. Samantalang ako sa TikTok lang. Wala naman yun sa pagiging mas magaling mo sa akin Nasa pangalan yun. Makagago, what's up, man? Kaya mo nga ako nabaon kuno dati, di ba? Kaya ka nga nakalusot kasi napakalaki ng pangalan ko. Yung pangalan mo ganito kaliit. Kaya nga ang lumabas, ako agad yung mali. Kasi ako yung kitang-kita, ikaw ganyan ka lang. Same logic, Nico David. Sa negative,
Pero ngayon, positive. Isa pong professor, binaon lang ng isang tubero. Live now. Eto mga kahombre ko, magugulat kayo. Pinopromote na rin niya ang mahal ko na mayor ng Maynila na si Sam Versosa. Kagulat. Madalas niya pong siraan yan, mga kahombre ko. Madalas niya siraan yan. Tandaan nyo, ha? Well, sa akin muna tayo. Connection between me and Sam Versosa. Tinitira ko ang front row madalas dati. For the content lang. Nakilala ko si Jonah. Tapos, after kong nakilala si Jonah, na-realize ko na, wow, solid pala din talaga ang front row. Nakilala ko si Direk R.S. Francisco. Noong mga panahon na yon, mga kahombre ko, about 4 years ago, magpa 5 years na. Manganganak yung misis ko, cesarean. May pera naman, again, yung parents namin, pero nahihiya kaming humingi. Siyempre, dahil kupal-kupal ako doon, tumawag ako kay R.S. Francisco. Direk, tulungan mo naman ako. Wala akong pampaanak sa misis ko. For your information, si R.S. Francisco po ay business partner, co-owner ng front row. Ang isa pa is si Sam Versosa. Magkadikit sila. Mga kahombre ko, 2 hours. 4 hours, sabihin na natin, kasi bumiyahe pa sila. 4 hours. Binigyan po ako ng 400,000. Pampaanak lang sa misis ko. 350,000 ginagastos ko sa Asian Hospital. 50,000 pinambili ko ng mga gatas-gatas. Alam niyo naman, yung mga gamit. See? Meron akong history. Meron akong utang na loob kay Mayor Sam Versosa, buhay ng anak ko. Eh ikaw, hindi ko alam, pwede ka rin namang naniniwala ka rin talaga. Dahil actually, mga kahombre ko, to tell you the truth, napakabait talaga nitong si Sam Versosa, ha? Napakabait talaga niyan. Ako talaga yung witness. So ngayon, kayo na ang mag-isip. Paano nangyari na si Nico David, vlogger na siya? Ano nangyari? Di ba madalas mong tirahin yan? Yung lyrics nga ni Jonah sa kanta namin, winawasak mo lagi. Pinapapa mo lagi, di ba? Doggy sa harap, Boss Jonah sa front row. Doggy sa harap, Boss Jonah sa front row. Doggy sa harap, Boss Jonah sa front row. Tol, eto lang ang tanong ko. Alam mo ba yung front at saka yung harap, magkaparehas lang yon? Doggy sa harap, Boss Jonah sa front row. So, sino nasa harap, pre? Hanggang ngayon, ang bobo mong maintindihan yung bars na yon. Hindi mo maintindihan hanggang ngayon. Ginagawa mong biro ang lahat. Binastos mo ang front row. Halatang halata ka na, boy. Napaka-sinungaling mo. The biggest deceiver. At dito, mga kahombre ko, mapapansin natin na gumawa si Nico David ng video. Galit na galit po siya. Nawala siya sa hulog, mga boss. Binanggit sa video na to, na totoo daw na tumanggap siya. Netong nakaraan, tumanggap ako. Kasama si Nico David, tumanggap kami. Okay, so, totoo naman yun. I did. Totoo na tumanggap siya, mga boss, sabi niya. Kailangan lang daw niya to. Kasi yung incentive daw na nakukuha niya lang, yung para sa mga legal niya. So, pag may mga magkakaso sa kanya, napakababaw naman ni Cuddly Bear. Para lang doon, kawawa ka naman. Grabe. See, mga kahombre ko, connection lang daw ang incentives. Grabe naman, Nico David, hanggang sa dulo ba naman ang career mo, which is today, nagsinungaling ka pa rin sa mga kamatis mo. Oh my God, boy. Grabe, sobrang sinungaling mo. At mapapansin natin dito, mga boss, sa sobrang pikon niya, uulitin ko, kay head turners. Napikon kay head turners, naglabas po ng shotgun ng physics major nyo na teacher, na professor. See? Teka lang, may lisensya ba to? Iniyabang mo, may lisensya? Magpatawag kaya ako ng pulis, ipahalugog ko yung kwarto mo, yung bahay mo, baka nandyan pa yan. Mga boss, may hawak na shotgun. Diba masama to pag hindi to lisensyado? At ito, last na fan ni Nico David. The Adonis Gay Bar. Pero dati na to, mga boss, ha? Kasi nga, wala pa siyang kinikita dito. So, endorsement to. Wala pa po siyang political vlogging niyan. Kaya lahat po pinapatos niya. Nagawa niya po i-endorso ang Adonis Gay Bar. Nagawa pang lagyan ni Nico David ng pera sa brief and dancer. Hindi ko lang makukuha yung kung kailan ko isushoot yung pera. Pero isushoot ko yun sa brief niya, hindi lang nakuha dito ng buo. Pero meron dyan point na lalapit siya sa akin, tapos doon ko isushoot yung pera. Ito na yata, yan yun.
Kita mo na, ikaw ang nagbaon sa sarili mo. Hindi ka ba nagtataka? Halos lahat ng mga influencers na kasabayan mo, lahat ng mga influencers na dinarag-darag mo, lahat nakaangat na sa mga buhay nila. Kalimutan mo na lang yung buhay, sa subscribers na lang. Ikaw na lang ang napag-iwanan. Idinidikit mo pa nga yung dila mo sa tumbong ni Paulol na kahit kailan, hindi ka naman napansin. Kawawa ka naman. Wala na. Yung taong dinidikit-dikitan mo, nalagpasan ka na ng 10 times. Si Paulol yon mga kahombre ko. Hindi yon dumidikit sa toxic Nico David. Kung ako sa'yo, aamin na lang ako. Kaso kahit umamin ka, your lifespan sa social media is finished. Na-critical damage ka dito, boy. Time is the ultimate truth teller. So tapos ka na. Today is the day. Mag-off ka na ng comments. Your career ends here. So Nico David, take this L and walk away forever. Today is the judgment day of your social media career. Ubos na ang credibility mo. Ubos na ang mga kamatis mo. Para sa mga kamatis ni Nico David, you guys are free to be my kahombre. Hindi ko na kayo ile-let down kahit kailan. Mahal na mahal ko kayo, guys. I am closing this chapter. One love. Good fucking vibe.